Ay, ito, meron pa. Magandang Ay, wala na. It's croissant. Oh, croissant. Ito is one of the best kept secrets dito sa Santa Rosa or in Laguna. Ayan, so bibili ko ngayon ng butchi. Medyo sa malayo kami nag-park. Masikip dito, ayaw ko maka-traffic. Kanina nag-hazard kami dito sa gilid. Diyos ko, nakatikim po ako ng busina for breakfast. Etong butchi place na to, for so many years, gumagawa na sila ng butchi. It's homemade and binabagsak lang yung produkto dito sa may tapat ng plaza ng Santa Rosa, sa labas lang ng Mercury Drug. So sana may maabutan pa ako. Ay, ito, meron pa. Magandang Ay, wala na. Nako, magwawala po ako. Ay, ito, meron pa eh. Maganda umaga po si Tatay Val. Siya po ang... Ilang years na kayo nagtitinda dito, Tay? Matagal na. Nung araw pa, palengke pa. So nasa palengke ho kayo dati? Lumipat ho kayo dito sa tapat ng Mercury. Akin na po lahat yan, ha? So, ito yung kanyang famous butchi. Palagi po ako nagpapabili, pero ngayon ko lang ho naabutan na dito mismo ako bibili. Iba yung mukhang sobrang lutong. Kasi syempre, pag pinapabili mo, nakukulob. Sige po, okay na po yung isang balot lang. Tapos po nito, may padating pa po kayo. Dalawang dating pa. So, kada dating, puno ho ito. Tapos, ubos ng ubos. Oh, wow. Nako, more blessings po sa inyo, Tatay Val. And salamat po. At may naabutan ako. So, kakainin ko to sa sasakyan ngayon. Ayan, Diyos ko, buti may inabutan ako. Siguro mga 6 months na kaming na-addict dito sa butchi na to. And there were times na wala na din kaming maabutan. Kasi may cellphone number sila, pero pagka tumatawag po, medyo mahirap din po silang i-reach. So minsan, nagpapabili na lang kami. Basta between 7 to 10 a.m., bukas po yung pwesto na yan. Pero hindi ko maipangako na may aabutan kayo. So, better agahan ninyo. Ayan o, ay. So, tikman natin. Kasi pupunta na ako sa gym after this. So, this is my breakfast. Kaya sa sasakyan ko na to kakainin, nagbaon po ako ng kape. Ayan, so nagbaon ako ng coffee. Kasi from here, didiretso na ako sa gym. Nako, ibang-iba siya when you get it straight dun sa tindahan mismo ni Mang Val. Ayan o, ang lutong nung labas. Kasi normally, pag nagpapabili ako, yung sagi na siya, kasi syempre, na kukulob sa plastic, malagkit ang gamit nila, and maski po ako na ang tagal-tagal ko nang nagluluto ng mga kakanin, hindi ko alam kung paano nila na-achieve yung super flaky na labas. And then the inside, ayan yung munggo. Sila din na nagluluto niyang feeling. Ang bango. Ang sarap. Alam mo yung walang anta. Alam mo yung mantikang ginagamit nila just for this. And hindi ko pa ata nabanggit, 7 pesos lang po ang isa nito. Masarap. So, ayan. Hanggang 2 lang po ang kakainin ko. Teka. Don't talk when chewing. Inunahan ko na kayo. Alam ko, magko-comment kayo. Huwag ka magsalita habang ngumunguya ka. So, 2 lang po ang kakainin ko. Yung iba ay pinabili sa akin ng aking mga kapatid. So, ang gagawin ko ngayon ay pupunta na ako sa gym. At pagkatapos, magla-lunch tayo sa isa sa mga paborito kong puntahan at orderan ng affordable eats pero masarap.
So magsisisig tayo for lunch mamaya. But meanwhile, ka-exercise muna ako. See you. Magla-lunch tayo. So another affordable restaurant na garantisadong masarap is dito sa Crispy Joe's sa Vallejo Street, Santa Rosa City. So dito we have been ordering here for the past how many years? 4 years? Mga 4 years na. Since pandemic, mo-order na kami dito and so far, napaka-consistent ng quality. So magla-lunch tayo ngayon dito. And umorder tayo. Amazing. Ako isang sisig rice, tofu sisig rice, calamares. Ayun, in-order ko lahat ng favorites ko dito. Ikaw, anong sayo? Parang gusto ko Yung rice meal lang yon ha, yung sisig. O, isa pang crispy sisig rice. Tapos garlic butter rice. Free po? Ah, may ganun pala. O, upgrade lahat. Garlic butter rice. Love it. So, you pay, magkano yung additional pag nag-upgrade? Less than po sa garlic butter. Plus 10. Plus 10. Okay. Ikaw, anong sayo? Sige, tatar ko yung crispy dinuguan. Crispy dinuguan. Ano ka din? Garlic butter. Yes. Yung gawani rice. Isa pang lechon kawali May ganun rice. ka na More, pala. order ka, diba? Hindi. Sa drink. Gutom kasi. Drinks. Anong drink? Water. Beer mo na. Wala Beer. silang beer. Walang beer. Order Sorry. ka sa Kaya 7-Eleven. magpatakbo ka dun sa tindahan. Oh, sige, go. Ikaw ang tumakbo. Tingnan mo ha, nag-LV. Pero yung tsinelas, ay, coach. Yan. Coach the fake. Coach yung tsinelas. 1,455. Alam mo, yung concept ng vlog ko ngayon is afford the eats. Hindi naman afford sa dami na in-order nyo. Eh, kung isa lang ang order mo, afford Eh, nagkamali ako ng sinama. Hoy, isa lang yung order ko O, ayan, o. Sa ano man Number lang one. maging number 1 ka. Dear, eto si CJ, the owner of Crispy Joe's. Dear, ilang years na tong Crispy Joe's? 6 po, since 2017. 2017 pa pala, na-discover kasi natin to during the pandemic. Yes, yes po. 'Di ba? Tapos anong inspiration nitong Nitong business. Kasi mag-boyfriend pa lang kami nun ni Luigi. So, nakaisip kami mag-start ng business. Oh, so recipe yung dalawa. Well, sabihin natin, siguro si more on EG. Kasi siya yung mahilig talaga sa sisig. May tanong ako, walang kinalaman dito sa negosyo. So sa tingin mo ba, or living testament kayo na nakakahaba ng relasyon pag nagtayo kayo ng negosyo habang mag-boyfriend pa lang kayo? Okay. Actually, yes din po. Kasi when we started, there was a time na parang nag-aaway kami, and then parang kung mag-aaway lang tayo, tigil na lang natin yung... Dumating din po sa ganun. Kasi I was juggling work, and then pag-handle din po sa Crispy Joe's. Tapos, pero eventually, we were able to work it out naman po. Kasi natetest yung patience, Ayun, yung number one. limits, di ba? Ayun po. With the business, hindi lang yung romantic relationship. Pag may business kasi kayo, doon talaga yung lalabas yung init ng ulo mo, Correct po. yung pasensya mo, tapos may mga ibang taong involved, your team, your customers, di ba? Yung affordability, kasi today's episode is all about affordable eats. Apo. Paano nyo na-maintain yung affordability nitong products nyo and the quality? Kasi yun talaga, ever since we started ordering, Apo. napansin namin na yung quality hindi talaga nagbago. Actually, nag-i-improve pa. Siguro po, well, since inevitable naman po, di ba, pag tataas ng Yes. prices ng ingredients, pag ganun po, we just explained sa customers namin the reason why we need to
do an increase. Oo. Pero, syempre, kumbaga, yung abot lang din naman ng mga customers namin. Hindi naman po yung sobra, pero yung tama lang to maintain the quality of the food po. So 290 pesos, nakailang increase ka na niya? Nag-start po kami 60 pesos lang siya. Wow. 60 pesos for sisig rice. As na, baka sabihin mo, ginisa kita sa questions, hindi lang pang negosyo, pati sa love life. Ang being in the food industry, ang isang restaurant, pag nalagpasan mo yung 5 years, ibig sabihin, malalagpasan mo na yung mga bagyong parating. Yun. It's not 1, 2, 3, it's 5 years. Pag lumagpas ka doon. So kayo, you're on your 6 going 7 po this year. going 7th year. Ano yung tips na mabibigay mo sa mga startup restaurant owners, doon sa mga nagbabalak na magtayo ng food business, particularly yung ganito, yung affordable. Kasi ganito yung gusto ng mga tao ngayon eh. Oo nga po. Siguro po, well, number 1, yung kailangan yung heart nyo po is nandun din talaga sa ginagawa nyo. And then, second would be, you choose your team din. Kasi hindi naman pwede na ikaw lang lahat gagawa nung, you can't do everyone's role eh. So, dapat matutong mag-delegate. You need to also learn to trust your team as well, 'di ba, yung crew. And then prayer po. Puro prayer po kay Lord sa pag-guide sa amin kung ano yung mga sa bawat decision makings namin. Isa sa mga ginawa din namin was to make sure na lumapit kami sa mga kaibigan ng chef. Kasi since wala po talaga kaming idea when we started about food, nagtanong kami na, ito, paano ba to? Paano yung mga inventory? Paano yung mga correct pricing? Yung mga ganun po. Yun talaga eh. There has to be humility in the food business, and it starts with the owners, of course. Tsaka alam mo, naaalala ko, di ba? Nung may in-order ako yung calamares. Yes po, sir. Yung binanggit ko sa yung dear, parang medyo napaalat ngayon. Apo. So the following orders, yun talagang in-improve. Kasi sa iba yon, naku, walang magtatampo ha, mamasamain nila. Kasi pag suki ka, talagang as a suki, you give feedback, not to criticize, but to allow every food establishment to further improve. And nakikita talaga namin yun dito sa negosyo nyo na you have humility, you're open to feedback, kaya talagang consistent yung quality ng products. Thank you. Dear, thank you so much, and more blessings to your family, to your business, and to your team. Thank you din po sa inyo. Thank you din Yes, sa inyo. diba for chumika visiting kami us. habang hinihintay namin ang orders namin. Sige po. So, eto yung isa sa mga favorites ko, the calamari that we always order. That's good. Dahil palagi na tayo umu-order niyan. Para sa surprise pa. Pero syempre, mas masarap kasi dito, gawa ng pagkalalabas Fresh from lang the ng kitchen. Eto nga, ngayon ko na matitikman niya. Tofu. Hindi, yung kanin nila. Na butter rice. With garlic. And one of my favorites, yung dynamite roll. Kasi hindi mataba. Maanghang yan. Tingnan mo yung loob nito. So may giniling siya, o gusto mo ba? Yeah. May giniling siya pero hindi mataba. Tsaka yung sausawan nila, itong, ano ba, ewan ko pa ang tawag dito. Mayonnaise ba? Hindi lasang chip yung ginamit na mayonnaise. I love it. Dito tayo nagsimula, ito yung pinakaunang-una nating ino-order, yung chicharong bulaklak. Kaya sa sisig. Itong cheesy beef roll, imagine eating parang tacos. Tacos. Hindi akong sisig ha. Ano natin itong sisig? Ayun, etong tinimpla ko Kaya kasi. tofu sisig yan. Akin itong tinimpla ko.
Ato, pumalensi. So, lagyan mo ng konti nung Sauce. sauce. Pero actually, even without the sauce, malasa siya. Mm. Ito yung tofu sisig nila. Lahat dito crispy. Mm. Nagustuhan mo. Pero ngayon talaga, ang favorite ko, itong dynamite, tapos itong calamari. Kaya yan ang palagi kong ino-order pag may okasyon sa bahay. Parang na-miss ko to Big Life. Cheesy beef roll. Super cheesy eh. Mm-mm. Even ito, tingnan nyo, hindi tinipid sa cheese. Hindi tinipid sa cheese, hindi tinipid sa pagmamahal. So, we're going to enjoy our lunch. Ikaw ba, anong pinaka-favorite mo for today's? Today. Siyempre yung sisig. And the beef roll. Ikaw naman, yung ngayon, yung today. At sisig din. Oo, masipag talaga yan. Mga may-ari nito. Kasi nung pandemic, yung may-ari mismo nagde-deliver din. Talaga? Umorder ako eh. Yung video nag-deliver sa bahay. Ay, piloto yun, tapos Diba? nag-deliver sa'yo. Ganun sila ka. Hindi, tsaka crush na yun eh. Sabi mo. Ay, yung asawa mo, alam crush mo, niya. Crush niya yun. Dati. Sinasabi niya sa akin. Pa-flash nga natin ng picture. Kasi po, yung husband ni CJ, Schoolmate din. schoolmate po namin nung elementary. Yeah. Kaya buta hindi mo pinapunta dito, baka ahasin. Sabi niya, pauwi pa lang sa iyo. Okay. Wag mo na muna padiretsuhin dito. Hihintayin ko. Sarap. Ayan, so, yung calamares kasi dito, parang ang inspiration yung street food calamares. Pero, di ba, elevated? Elevated. Sorry. And since we started ordering, hindi ka makakakuha ng greasy na pagkain. So, consistent yung quality ng pagkain. Dito lang yan sa may pila ng tricycle. Diba? Malapit sa Tadahan. Ayan, si Manong, pakainin nga natin ng sisig. Gusto niyo po ng sisig? Pa-orderin mo ang mga ano natin. Yung mga nakapila dyan. Kasi nga, masarap siya, even if take out, pero mas masarap pag dito ka kakain. Kasi umuusok-usok pa. Kunin mo nga yung sausawan sa kanya. Hindi ka naman... Pwede nga dito sa Excuse me. sa kasal mo, o dito na, di ba? Ito, ipapalusin. Oo, ipapareserve na natin ngayon. Oo, ano. hanggang daan yung upuan. Ipapasara natin Saka- yung daan, di ba? Kasal mo eh. Sa kasal mo, hindi naman siya pwede ikasal dito. Yeah. Tapos may mga beer. Papasponsor tayo sa Sadmin. Hindi. Sa kasal mo, dun sa Torres, yung sunod natin pupuntahan. Ewan ko sa'yo. Di ba? Ang sarap ng spaghetti doon. Oo? Hindi na makakain. Ang sarap ng spaghetti. Yung next natin pupuntahan, my God, parang hindi na tayo makakapunta doon. Busog na ako. Yung next natin pupuntahan, doon kami umu-order ngayon ng halo-halo. Alam mo naman kami, seasonal, di ba? Pag may narinig na masarap. Try. So, dito din yun sa Santa Rosa. It's located at Barangay Aplaya. Medyo dulo, doon na sa may Laguna de Bay. And just to warn you, medyo masikip ang daan. But they have super duper good halo-halo. Para sa akin ha. Super duper. Because all of the sahog except the corn, homemade. Okay. Nasa lata yung pork. And bukod sa halo-halo, masarap din yung kanilang mga merienda items. Dan, di ba nagpunta tayo nung isang araw, ako po ang nag-drive. Hindi naman maano sa script ko, nakakainis naman. Oo, ulit. Masarap kurutin. Ang taba ng braso, parang kumukurot ka sa ano. Huwag mo ganyan yung buntis, mamamasa. Hindi siya, mo, malagkit. Ano mamasabaw yung buntis pag kinurot? Pwede tinidorin na lang natin. Uy, ang arte niya, kinukutsara pa niya yung Hindi masarap kasi sauce. yung ganyan. Oo, na ganyan na sa'yo. Ba't hindi mo na lang isawsaw, Day? Dapat nakasalamin ka ba? Oo nga, ba't nakasalamin ka? Because it's hot. Anti-glare.
Ano yung tinda mo? Pabiling isa. Tagasan ho kayo. Dito lang po sa Bagyang Mango. Magkano yan? 30 pesos po. Hindi, bilhin mo na lahat yan para hindi na siya maglako. Kasi mainit. Dito lang kayo nakatira. Kumakain ka dito. I-treat mo siya ng sisig para matikman niya yung sisig. Nakakahiya naman. Baka sabihin, porkit kaklase natin yung may-ari, nagpasok tayo ng beer, nagpasok tayo ng ginataang bilo-bilo, pati yung nagtitinda, pinasok natin dito. In short, pinasok ko natin ang makakapal na mukha natin dito sa... Dear, pasensya ka na sa amin ha, makakapal talaga mukha namin. Alam mo, masarap yung mga gulay din. Or mainit pa. Malamang. Sarap. Galing dito. May ubi pa na bilo-bilo. Ube na bilo-bilo, diba? So yun nga, mag-early dinner tayo doon. Pero magsimba muna tayo. Ayan. So, alam ko na ingit kayo, bumisita na kayo dito. Maglakad na lang tayo, papunta sa Lolo Uweng. I-reminisce natin yung mga nilalakaran natin before. Kasi ang school po namin, nung elementary and high school, nandito lang. Yeah. Uy, parang ibang-iba na nga dito, no? Iba na. Commercialized na commercialized. Ito, may coffee shop dito. Soho Cafe. Na-try ko once. Okay naman. Tapos may tinda silang croissant. It's croissant. Oh, croissant. Ito nga mga old houses. Old houses ng Dito yung mga old houses. Papawis na yung pa ako. Mga nagpapawis na yung singit ko eh. Pero okay lang yan, di ba? Ikaw, ano nagpapawis sa'yo? Ba't ka nakilig yun? Uy, nag-wax. Uy, nandito pa din yung flower shop. Masarap yung gulaman nila. Sago. Tsaka ito yung... Ay! Hello! Yung binibilhan natin ng cheese Fishball, stick. French fries. Nandito na pala pwesto nyo. Tsaka ano ha? Naka-LL na sila. Luwag na luwag ka na. May deep fryer. May deep fryer na. Kumusta ka na? Lagi itong pinipilahan ngayon. Wala atang pasok ngayon eh, di ba? Kaya wala masyadong customer. Hindi niya Oo. paglabas ng mga taga-munisipyo, mga trabahador. Ay, nandito na yung taga-munisipyo, si Mayora. Customer ko siya nung high school. High school, elementary, doon pa siya. Doon, dyan May sa... cart Sa pa siya tapat. May cart. Halika. Dito dapat. Ayan, kasama yung paninda mo. Dahil kasunog na, piniprito. Sunog na. O at least dito wala kang tubig na malulubugan. Ano lang po, 8 pieces lang ako. Magkano yung... Hindi ata pwede dito yung 8 pieces. Ayan, 5 pesos. Tapos ano yung mga sauce nyo? Uy, mainit. Diba? Matamis. Kinaya mo yun. Spicy. Tapos may suka din sila. Dito to sa gilid ng simbahan ng... Ang tagal nyo na, no? 25 years. Oh my God. Girl, yung edad natin. Elementary pa lang tayo, no? Nako, pasensya na po. Yun lang ang mabibili namin kasi busog kami. Kakakain lang namin. Di ba? Salamat. Thank you po. Eh, di ba umangkas? Nangangalay na ako eh. Tama ka siya eh. Oh, eto na. Ayan na yung Lolo Uweng. So, magsisimba ka lang dyan. May If you have royalty. intentions. Intention? Diba? Special intentions. Hindi mo ako inangkas, ha? I-report kita, wala kang helmet. Eto na yon. Kasi dati, every Friday, nagsisimba kami dito. Diba? Tapos magsisindi kang kandila. Eto yun. Ayun si Lolo Uweng, yung Nazareno. Maghalo-halo na tayo. Ready? Sa unahan ka na. Me? Yeah. Okay. Para ikaw ang magtuturo kasi 'di ba taga-dung Hindi ko ka. alam yun.
Dahil tagadong ka. Girl, nakarating ako doon, maybe 10 years old pa ako. Ang hirap naman nito eh. Umasenso lang sa buhay, Hindi naman ako taga doon, kapit-bahay. sakay, sumakay ka, ituturo mo kung saan. So, magkahalo-halo na tayo. Talaga? Pabalik-balik ba kayo dito? Araw-araw! Teray. Buti hindi tumataas ang sugar mo. Okay lang, kahit diabetes ka. Ang masarap po kasi. Saan tayo maghahalo-halo? Dito, uupo tayo doon. Taga-san kayo? Taga-Sinyon po. Taga City Hall? Eto, taga dumadayo City pa. Hall din to. Si Mayora Arlie. Arlie. CHO po. City Health Office siya. Siya yung ginagamot doon. Ayan, so dito tayo pipila. Sige lang, wag po kayo magmadali. Ayan, so nandito tayo ngayon sa Torres Eatery. They are famous for their pansit and halo-halo. Kaya ko ito na-discover kasi one of my friends, si Ating Gala, nabanggit niya na sa Santa Rosa, there is this halo-halo place na pagka kumain ka, nasa lata ng gatas. Yung Or mais. halo-halo. Pero ngayon, hindi na nila doon nilalagay kasi syempre, sa dami na nang umu-order, aba, kukulangin sila sa lata. Ang po tinigil na sa lata nakalagay. Matagal na po. Matagal na hong hindi sa lata. Hindi, pwede naman ngayon, sa lata ka pa din, pero hindi nila tatanggalin yung matalas. Kasi i-order din kita ng isang order ng bihon canton. So, famous dito is also the pansit. So, natikman ko na yung bihon, umorder tayo ng isang bihon canton. Lulutuin niya ni Nanay Ising. Tapos, eto naman, si Madam Isay. Ang specialty ni Madam Isay is yung kanyang maha. Ang sarap-sarap ng maha. Tapos yung spaghetti niya, ang sarap din. It looks like it. Ito yung kinikwento ko sa yung taga dito. Taga-sinahan po. Oo, pero yung nag-ano-ano yung mga taga doon, pinaalis sila. Pinalayas. Pinalayas. Tatakas ako. Inagaw daw ng yung lupa. Tama ba? Meron talagang ganung May gano'n. Meron dito talagang ganun. Pasensya ka na lang sila. Sabi mo. Uupo na ako dito, ha? Bahala kayong dalawa dyan. Girl, gusto ko sa labas. Dahil yung itsura mo, hindi nilalabas yan. Pangloob lang. Grabe, parang tayo nagda-dry run sa interno. Akin na yung pinagbaon nga kita nito eh. Yes. Kasi hiyang-hiya ako sa'yo eh. Gusto mo, may poso, ay ibuhos ko na sa'yo itong isang sikreto niyang maha mo. Ay, ang sarap. Hindi ako siya nagluluto ng sister ko eh. Ay, akala ko pa naman ikaw. Hindi ako talaga, ikaw talaga. I-cut nyo yung video. Joke lang. Joke lang. Pero ba't nga ang sarap? Or for sure, alam mo din kung paano lutuin yan. Hindi ko alam talaga, tinitignan ko na. Pero kasi yung gatas niya, masarap talaga. Nasaan ba yung kapatid nito? Ba't naman hindi mo tinuturo sa kapatid mo? O sino pinakamagaling magluto sa inyong tatlo? Nanay nyo. Tapos di ba single kayong lahat? Hindi ako, may asawa ako, sila single sila. Nasaan ang anak mo? Wala. Yung asawa mo nasa? Ando sa kanila. Bakit wala dito? Hiyam siya doon. Ay? Ay, di mga. Hindi. Uy, ano mo? Pasensya ka na ito kasi iniwan Hindi. yan, dalawang yan eh. Nagluto kasi ng palabok, malansa. Kaya yun, iniwan ng asawa. Anong secret ng mga niluluto mo? Yung spaghetti ang sarap. Wala lang. Basta kung ano yung gusto mong lasa. Oo, yun yung tama sa panlasa ko. Ganon ako magluto. Hindi mo tinitipid. Ang naman ang gatas ng ma. Hiyang-hiya naman ako. Sa palabok, anong nilalagay mong pampakulay? Atsuete.
Hindi food color. Hindi ako nagamit ng food color. Sa spaghetti. Mm. Ang sarap ng spaghetti mo. Tama-tama lang yung tamis. Very Pinoy style. Yes. Ang spaghetti sauce niya, branded din naman. Anong brand? Ay, Kalaban. Sorry. Pero masarap pa din, di ba? Kahit Kalaban. Dahil yan sa timpla mo. Kaya sumarap. Dahil sa iyong pagluluto. So basta ikaw, sa lahat po ng luto sa inyo po. Tapos lahat ng pagbabalot sa kanya. Tapos yung panset kay Nanay Ising. Tsaka kanya-kanyang teritoryo pala sila dito. Anong oras po kayo nagsisimulang magluto? Ako, siguro ng maha kailan maaga. Mga 8:30 ako lumengke. Tapos sino po namamalengke? Kayo din. Siya, namamalengke po siya. Hindi naman kayo nagkakatampuhan na hindi siya namamalengke. Ayan, nakakatuwa dito kasi delegated and you see the passion na talagang mahal nila ang ginagawa nila, di ba po? Hindi kailangan sobrang laki ng kita. Importante, satisfied yung namimili. Ay, nako. Bihira na ho yung ganyan ngayon. Quantity muna. Ay, quantity bago quality. Hindi ako pwede ng gano'n. Talagang quality kayo. Ate Olive, since 1990 pa tong tindahan nyo? Sa kanya. Tapos kayo ho, kailan ho kayo napunta dito? 2008, na mag-resign ako sa work ko. O sa bagay, mas masaya talaga sa pagkain. Tsaka pag nakikita mong masaya yung mga patrons mo, tignan mo, may pila dito, kachichika natin. Kasi ang lasa talaga hindi nagsisinungaling. Ay! Shanghai Toge. Olive. Shanghai Toge. Tikman nyo yung pansit. Ang moist. Ang sarap pala nung bihon canton. And ang isang ganito po, 75 pesos. Uy! Ano ba? Dinagdagan mo yan eh. 75 pesos tong hinati na ni Nanay Ising. Pero feeling ko dinagdagan yun. Kumikita ka pa ba niyan? May chicharon pa. Yung Shanghai dye. Yung Shanghai nila, yung sauce, parang lasang sa Chinese restaurant. May laman ng baboy na buo. Alam mo, yung tipak-tipak na laman, malasa. Yeah. Kahit yung taba, malasa. Okay na po yan. Ito naman yung kanilang halo-halo. Ayan. Oo. Ang sarap, di ba? Alam mo kung ano yung lasa niya before? Ganun na ganun pa rin. Talaga? As in. Ano na yun ha? 20 years ago na yun. Yung beans nila, homemade na homemade ang lasa. Ito kasi yung parang sinaunang halo-halo. Nanay Ising, so nung bata daw ho siya, nakakain na ho siya dito sa lata pa. Same na same yung lasa. Hindi daw ho talaga nagbago yung lasa. Ikaw nagbago ka na. Yeah. Pero yung lasa ng halo-halo, hindi. Pa. Yung ube, kayo din ho ang gumagawa. Ni-step ko kasi yan sa madaling araw. Yung ube may buo-buo eh. Then, sa umaga, pagka ano na nga, na-steam na, babalatak pa siya. Tapos, gagayatin ko. Tapos yung titimplahan sa balde para pag-weaving sa bayan. Labor of love.
Tapos, naikwento nyo po sa akin, yung beans, kayo din talaga binababad nyo muna. Nababad ko siya ng bigas sa oras. Pag nakain siya, nakain siya. Diba? Madali na siya sa makunyaan. Kasi pag hindi mo talaga siya binabad, hindi siya lalabas. Opo, leche flan. Pati po leche flan kayo gumagawa. Yung makapuno din kayo po. Di ba ang kapal ng makapuno? Girl, mas makapal ka pa rin. Ang sarap. Nakakahabi. So, ayan. Ito is one of the best kept secrets dito sa Santa Rosa or in Laguna or in the Philippines, if I must say. Ang sarap ng halo-halo Must nila. try. Really a must Legit. try. So, 11 o'clock in the morning hanggang 6 in the afternoon, meron. Pero pag naubos na yung yelo, sorry ka na lang. O ayan, so we're going to enjoy our halo-halo and salamat muli for joining us on another food trip and abangan nyo ang mga susunod pa natin mga pupuntahan. At syempre, bago yon, bumisita muna kayo sa mga pinuntahan natin today and we're going to see you all soon. Magbabay na kayo!